dating spokesperson ni Noynoy, sa Duterte naniniwala. Malamang, talagang kapanipaniwala naman kasi ang mga Duterte. Kesa naman dito sa nakaupo. Isipin nyo, puro kasinungalingan, magbibigay ng statement, bukas iba na. Aga pa para ipakansila kasi merong asylum. Nagsisik siya, naghahanap siya ng asylum. Meron siyang ebidensya. Ito, papakita niya. Ito na ho ang ginagawa sa akin na panggigipit na sobrang panggigipit. Sa kalsada, nagngangaw-ngaw. Yan ang gusto niyo ipalit. Wow! Mapagpalayang araw po mga kabaro. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bagsak ang rating. Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Wala ka nang makukuhang rating at wala ka nang makukuhang boto dahil sa mga pinaggagawa nyo. Ano na naman ito? Buti nga, belat, ha? Sana nga talaga magtatalo na kayo at sana palitan na kayo ng BP. Ito, lugmok ang rating ni Bungit-ngit sa survey, nilampaso ni Tatay Digong at nilampaso ni Bibi Sara. Ito meron pa rito. Durog si Bungit-ngit kay Bibi Sara, tagumpay, dating spokesperson ni Noynoy sa Duterte naniniwala. Bago ito Bago ito mga kasama. Ito pa, dating Duterte spokesperson, Harry Roque, may espiya raw sa DOJ? Bakit na naman? Paano nyo nasabi? Kasi itong si Attorney Harry Roque, pinapakansela yung pasaporte. Dito na naman kayo nagtuon kay Attorney Harry Roque. Wala na kayong ibang talagang gusto. Manggipit. Pero nakapag-like ka na ba? Huwag ka magpapahuli. Mag-like ka muna, i-share, at kung hindi ka pa nakasubscribe, bago ka pa lang, subscribe mo na at bell all mo na rin para meron kang notification everyday. Simulan natin dito. Sino yung nalugmok? Wawa naman ho yung itong tao na ito. Wala na hong kakampi. Malakas pa rin ang tiwala ng mga Pilipino sa mga Duterte. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay Duterte pa rin. Tama! Ayon sa pinaka-latest na Pulse Asia Survey at ang pinakahuling survey ng Pulse Asia Research ay nagpapakita na karamihan sa mga Pilipino ay patuloy na nagtitiwala sa pamilya Duterte. Ito. Bibigyan ko lang kayo ng isang halimbawa. Na itong dati yung nasabing survey, dati ang pinaniniwalaan nila laging laman ng kanilang column at kanilang page. Ang malakas daw yung mga, ano ba tawag doon? Alkansya o malansa. Anak ng tipaklong sa sobrang lakas, na sinasabi na nang mangunguna raw yung isang kandidato nila, laging na number 1, laging nagtatop 1 doon sa survey. Hindi man lang umabot. Ang nanguna, si Senador Bongo. Kita nyo na. Diba? Yun ang laging pinapalabas nitong na to. Ngayon, naniniwala na sila ngayon na talagang bagsak ang survey ni Bungit-ngit. At bagsak ang, alin? Lugmok na. Lugmok na ang alin? Lugmok na ang tiwala ng tao dito kay Bungit-ngit. Ngayon, naniniwala kayo? Kwento nyo ulit. Sinagawa ang naturang survey mula May 6 hanggang May 9, 2025. Ipinakita sa survey na nangunguna si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may 63% trust rating, kasunod ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, na nakakuha ng 50% na trust rating. Samantala, nakatanggap si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng pinakamababa 32! Saan pupulutin niya kung halimbawa ngayon ang eleksyon? Kung halimbawa lang. Dito na lang tayo. Halimbawa, hindi pa ito naging, hindi pa siya umupo. Sana abutin yung survey mo. Dito ka lang sa 50, wala na. Diba? Doon ka pa sa 63. Yan tayo Tira kayo ng tira sa mga Duterte. Ngayon, habang tira kayo ng tira sa mga Duterte, pabagsak yung mga rating nyo. Hindi nyo ba alam, Duterte lang ang nagbigay ng sigla sa Pilipinas. Tapos ginanyan nyo pa. Ginawa na kwento,
Ginawa ng istorya, pinagtulong-tulungan ng maraming bakulaw at dorobo, pabagsakin ang pangalan Duterte, hindi nagwagi. Ano ginawa? Meron naman pasakali. Meron naman silang banat. Oo, yung mga inutil daw na mga, anong tawag doon, mga gabinete, babaklasin. Mantakin nyo isa, dalawa. Oo, partido pa ni Tatay Digong ata yung isang binaklas o dalawa. Tandaan nyo, si DMW Secretary Arnel, binaklas. Pinalitan nino. Akalyado nila. Nagtatrabaho na maayos ang mama, si Secretary Arnel, ginawan pa ng problema. Eto pa. Tatandaan nyo yung isa, yung Secretary Sokjen. Di ba? Nakaside kay Tatay Digong yun Binaklas. Yung Dares, tuloy ang ligaya. Bang trust rating sa mga nangungunang pambansang numero, kung saan 32% lamang ng mga respondent ang nagpahayag ng tiwala sa kanya. Ang nangyari? 32. Katawa, no? Talaga naman pahirapan. Pagdating dito sa mga gantong survey, dati naniniwala yung Pulse Asia, yung iba-ibang survey, malakas daw yung alkansya, ay malansa. Nangyari. Pagtapos ng eleksyon, nangyari. Nagbaligtaran ngayon yung dating partido ng malansa, pumunta kay Bibi Sara. Ngayon, para nakakita tayo, napapansin natin, unti-unti na sila nag-aalisan. Nalansahan na siguro talaga sila. Si Senator Tulfo nagsabi na ayaw niya na impeachment. Di ba? Ano pakiwari natin ng mga kasama? Sabihin natin na hindi naman sana kinakampihan natin kasi ang mama, tumakbo. Siyempre, kukuha ng partido yan. Ngayon, nakikita naman natin siya na medyo maganda yung kanyang pahiwatig na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Ewan ko lang doon sa iba. Basta nakikita natin yung mama, sa palagay nyo ba? Ano sa palagay nyo? Pwede kayo mag-comment sa ating comment section. Talaga na bang nasa partido na ba siya na Bibi Sara? Anong pakiwari nyo mga kasama? Baka meron kayong alam, ikwento nyo. Sabihin nyo sa comment section. Ato, durog. Tuloy muna natin to para mas masaya. Pinakahuling survey ng Pulse Asia ay nagpapakita kung ano ang tunay na nararamdaman ng mga Pilipino tungkol sa tatlo sa mga pinakakilalang politiko ngayon. Awareness. Ferdinand Marcos Jr., 100%. Sara Duterte, 99%. Rodrigo Duterte, 99%. Big Trust. Rodrigo Duterte, 63%. Sara Duterte, 50%. Marcos Jr., 32%. Undecided, on the fence. Wala! Saan makakarating yung 32% nyo? Wala na. Talagang tas-tas na talaga. Wala na magtitiwala. Maski yung kababayan nating OFW, nagko-comment sa atin. Mga taga-Europe, America, Germany, lahat ng bansa. Nagko-comment sa atin. Malaysia, Singapore, Hong Kong, Middle East. Yan, kaway-kaway ho kayo dyan, Shoutout sa inyo, Alam ko, hindi ko man kayo maisa-isa pero nababasa ko yung mga comment nyo. Salamat po. At kung umabot ka sa video na ito at lalo na doon sa dulo ng video, sabihin mo kung saan lugar ka at shoutout kita ng bonggang-bongga. Yahoo pa, tuloy natin to. Marcos Jr., 27%. Sara Duterte, 25%. Rodrigo Duterte, 20%. Small, no trust. Ferdinand Marcos Jr., 42%. Tingnan nyo no trust, 42%. Para kanino? Kay Bungit-ngit. Kay Bibi Sara, 25 lang. Kay Tatay Digong, 70. Kabaligtaran yan ng Big Trust sa Small Trust. Ang Big Trust ni Bibi Sara ay 50. Sa Small Trust, yung hindi pumapabor o hindi nagtitiwala, 25 lang. So, itong kay Tatay Digong, 99. So, yung 63 yung nagtitiwala, yung Big Trust. Yung konti lang, yung mga naniniwala sa mga kampo ng mga bungit-ngit, 17 lang. Ito nakakahiya. Big Trust, walang naniniwala, 32%. Yung mga
Oh, wala talagang katiwa-tiwala. Ito, 42%. Wala na talaga. Finish na. Ha? Oh, sino kaya ipapartidi dito? Kaya minsan nakikita natin na nagkasabwatan na. Ang pula saka kulay pink. Meron na yan. Meron na, di ba? Eh, naku. May tatakbo ata. Isang virus. Tatakbo ata ng pagka-pangulo. Eh, ano sa tingin nyo? Tansyahin nyo mga kasama. Meron kayang patutunguhan yung pagtakbo ng babae? Dito pa nga lang sa pagkasenador eh. Kung hindi lang humingi ng tulong kay BP Sara noon, nung hindi pa sila nagkakagalit-galit, eh hindi mananalo ang babae. Eh eto pa. Ngayon, kinalaban mo mga Duterte. Sa tingin mo mananalo ka pa? Baka pulbusin ka ng alikabok, ate. Ha? Oo. Baka alikabok ang makuha mong boto. Eto. May isang patunay pa nga dito mga kasama eh. Ito Ano sabi dito? Dating spokesperson ni Noynoy sa Duterte naniniwala. Malamang. Talagang kapanipaniwala naman kasi ang mga Duterte. Kesa naman dito sa nakaupo. Isipin nyo. Puro kasinungalingan, magbibigay ng statement, bukas iba na. Courtesy resignation, paglipas ng 12 hours, 24 hours, iba na ang usapin. Sinabi niya dati na hindi siya makikialam sa ICC. Hindi yan, yabang pa nga. Hindi ako makikialam sa ICC. Anong nangyari? Nung nahuli, sinabi niya, kailangan natin tulungan ang Interpol dahil kung hindi, baka hindi rin tayo tulungan. Pangalawa, ano pa? Meron kayong alam? Sige, type nyo sa comment section. Tuloy natin to. Pati ang dating spokesperson ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Edwin Lacerda ay naniniwala sa kapangyarihan at lakas ng mga Duterte sa darating pa na 2028. Mapanganib nga daw para sa mga Marcos na maging presidente muli ang mga Duterte sa 2028. Mapanganib sa Marcos dahil baka daw magkaroon ng paghiganti ang mga Duterte sa ginawa ng Marcos administration sa kanilang pamilya. Tugon nila Lacerda sa interview ng Newswatch, if Vice President Duterte wins, expect a revenge tour. Medyo galit siya. That's an existential threat to the Marcoses. It makes sense for the Marcos forces to consider aligning with someone else. Definitely not the Duterte forces, possibly with the yellow and pink forces. But that depends on a lot of things. Kaya nga patuloy pa rin ang pamamayagpag ng mga Duterte. At kahit wala na sa pwesto ang dating Pangulong Duterte, siya pa rin ang pinakamataas ang trust ratings. The most trusted public servant ever in contemporary history of the Philippines is detained in a foreign jail. The most trusted current public servant has been impeached by Congress and will undergo a Senate trial. The least trusted politician is positioning himself to continue his pillage of our budget as speaker with the support of 200 plus congressmen. Yes! And again, ano daw yan? 200 plus para saan? Naku po. Aabante kaya kayo. Basta alam natin, ang magaling dyan na pwedeng house speaker si Senador Marcoleta. Yun lang. Tapos na ang karir sana nitong kung hindi ginamit ang pondo ng bayan Diba? Pero meron naman nakahain si Atty. Guanzon dito kay Bakulaw o kay Lulong. Abangan lang natin yan. Uusad naman yan Ngayon, meron silang kapangyarihan kasi sila nakapesto. Pero pagtapos na, alam naman natin, ang mga Duterte malakas sa Davao, malakas sa Mindanao, malakas sa Bisaya. Meron nga lang problema sa Luzon, hindi solid. Pero abangan natin, baka mamaya magbago na yung isip ng mga kababayan natin. Sumolid na pati Luzon. Ito nyo naman, nasa labas ngayon si Bungit-ngit. Saan? Oo. Ano kaya? Ano kaya ang gagawin? Nasa Malaysia. Oo, ano kaya ang gagawin doon? Yan ang tanong ng ating kababayan, lalo na si Andy Marie. Tell you what you need to know about the circus that is the Philippine government. I don't know what will. Survey says former President Rodrigo Duterte is still the most trusted, eclipsing that of BBM's trust rating at almost 2 times, while VP Sara came in a close second at 50%. In that survey too was a staggering 58%
of Filipinos showing disapproval of former PRRD's extrajudicial rendition to the ICC. The Pulse Asia survey was taken between May 6 to 9, the week before elections. Samantala, ito na yata ang pinaka-programa ni BBM, ang mangutang ng mangutang ng mangutang. Grabe mga kasama, ilang trilyon na ho ang pagkakaalam natin, parang 48 trilyon na ata ang ano. Samantalang yung panahon ni Tatay Digong, halos 14 trilyon lang yung nautang. So dito, sa panahon ngayon, kung hindi tayo nagkakamali, correct nyo na lang po ako, parang 36 ba? 48 o 15 or 16 trillion. Parang gano'n pagkakawari natin. Hindi pa tayo sure sa amount, pero mas malaki. Di hamak na mas malaki kumpara doon kay Tatay Digong. Yung utang ng utang na loob. Grabe, no? Patong-patong na utang. Mukhang wala ng pag-asang bumuti pa ang buhay ng mga Pilipino. Ito government borrows 29 billion on lower cost as investor lock in yield ahead. 29 billion. Pag sinuma mo total, basta trillion. Oo, alamin natin yung average, yung total amount kung magkano, ilang trilyon na ang utang na Pilipinas. Baka yung apo mo mag-asawa na yung apo mo, may utang pa rin ang Pilipinas. Pilipino, ang kita ng gobyerno ay napupunta lang sa tila interes at kurakot, mga paayuda. Tila kawawa na ang mga mahihirap, lalong-lalo na ang mga naghihirap pa. Kaya naman ang former Secretary of National Defense na si Norberto Gonzales may pakiusap kay BBM. Ang sabi niya, pakiusapan na natin ng ating Pangulo kung ayaw na niyang magtrabaho bilang Pangulo. Mag-resign na lang. Oo, kayo rin mga kasama. Pakiusapan niyo na rin. Sabi niya Aling Lourdes yan. Kung ayaw niyo na magtrabaho at alam niyo na nahihirapan na kayo, step down. Yun lang mabisang paraan. Ang galing mo talaga, Aling Lourdes. Na niya sa iba. Kasi sa simula pa lang, nakikita na natin na walang intensyong magtrabaho ng todo. Kaya't nagbigay ng comment at reaction si Mr. Will Toker sa sinabi ni dating spokesperson Edwin Lasierda na talagang lagot at mapapanagot ang mga Marcos sa ginawa nila sa pamilyang Duterte kapag nakaupo na ang isa sa mga Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Yeah. Ang full video panoorin natin. Basahin natin ito mga lods. A possible presidential run by Vice President Sara Duterte in 2028 poses an existential threat to the Marcos camp. A former presidential spokesperson said, and this scenario could push unlikely alliances. Sara Duterte win in 2028 an existential threat to Marcos. Alam niyo mga lods, malayo ang pagitan ng 32% sa 50%. Yan ang trust rating. Kung halimbawa, bukas gaganapin ang eleksyon, sigurado, yung partido, kung sino man papatakbuhin ito ni Bungit-ngit, wala yung mangyayari. Ilalampaso lang yan ni BP Sara. For sure yan mga kasama. Hindi makakatikim ng magandang boto. Pansinin nyo, dito sa naganap na eleksyon nito midterm, ano nangyari? Bakit ayaw nila sagutin si Atty. Respicio? Dahil mabubunyag sila. Mabubuko sila. Dahil ang tao, hindi lang matalino, IT expert pa. At bukod doon, nabanggit niya rin sa isang vlog niya na isa siyang hacker. So alam niya yung pasikot-sikot pagdating dito sa, alam niyo na, pagdating sa mga ganyang bagay, hindi niyo mabibilog si Atty. Respicio. Kaya wag kayong mga pabibo, lalo ka lang malik-malik chair. Huwag kang pabibo, baka may pagkalagyan ka kay Atty. Respicio pagdating sa investigasyon dyan sa nangyaring botohan. Kaya nga ipapa-impeach ka Naghain na ng impeachment case ata o ano ba? Kailan kaya yon? Abangan natin yan mga kasama. Nakikita ko na ang mangyayari pag nakabalik sa pagiging presidente ang mga Duterte. Yan. Of course, maibibigay na naman nila yung kwalidad na serbisyo, proyekto para sa mga Pilipino. Yan yung... At bukod doon, dadami na naman na investor. Kasi tahimik na naman ang bansang Pilipinas. Yung mga gumagamit ng candy, magtatakbuhan naman yan sa mga bundok, magtatago yan kung saan-saan, at bukod doon, wala nang mga durobo sa kalye, lalo-lalo na sa ating gabi. Ganyan ang serbisyong tapat
na binibigay ni Tatay Digong noon. At abangan natin sa 2028 kung gusto nyo talaga yung kalidad na serbisyo, yung mayroong kinakatakutan kaysa naman sa wala, di ba? Ang daming problema. Doon ka na lang sa natatakot ka. Natatakot ka in sense na, na hindi ka pwedeng gumawa ng mga bawal. Pero in terms na sa labas, umuwi ka ng gabi, huwag ka matakot. Safe na safe ka. Yan ang katotohanan. Kung matakot ka, o kung may ginagawa kang hindi maganda, doon ka matakot. Pero kung wala naman, dapat nga maging happy ka eh. Ikaw ba happy? Ako happy ako sa panunungkulan ni Tatay Digong noon. Kaya kung happy ka noon, type mo sa comment section. Alamin natin yung survey na yan. Para sampal natin yan doon sa ICC. Na sinasabi nila na si Tatay Digong daw lahat nagpakananam. Nakakagigil kayo mga taga-ICC kayo. At tama lang yun doon sa dalawang judges. Dapat sa'yo palitan kayo. Hinahangad natin. Ang exciting na part lang dyan is yung mga gumagawa ng katuhan sa administrasyon ngayon. Lentek lang ang walang gante. Yeah. Grabe yung ginawa nyo sa mga Duterte. Actually, walang kapatawaran lahat ng ginawa talaga nila sa mga Duterte, kila Vice President, kay Tatay Digong. Pero sabi nga ni BP Sara, hindi siya makikipag-areglo. Tama yan, BP. Huwag ka makipag-areglo. Akala nyo makukuha nyo sa pera si BP Sara? Akala nyo naku. Hindi ho yan nagpapasilaw sa mga ganyan-ganyan. Kung ano yung ginawa nyo, tapos na yon. Ginawa nyo na yon. Abangan nyo, wait, there's more. Yun! Luna, kay Tatay Digong, grabe, itong presidente natin. Akala ko pa naman, ang bait-bait, Diyos ko. Sinurrender. Oo nga, akala natin eh. Maski ako budol eh. Alam nyo bakit? Dahil siyempre kay BP. Alam naman natin, ang unang-unang ang pasok talaga ni BP noon, ang akala natin, si BP Sara ang tatakbong presidente. Yun talaga. Sabi ko, anong mangyayari dito? Kung itong palang bungit-ngit yung wala tayong magagawa. May lamat na kasi yun. Kaya nagulat na lang tayo, akala natin, maayos ang gusot at saka yung may pangako. Ang pangako, pag nakuha daw ang reserve gold, kayang bayaran daw ang utang ng Pilipinas. What? Kabaligtad. Pag naubos pala ang reserve gold, pag naubos pala ang reserve gold, bababao sa utang ang bayan. Ako kasi pangako noon, yung reserve gold daw noon, 'di ba? Meron silang sinasabi na merong ginto. Nakukunin. So yun daw mababayaran daw yung utang ng Pilipinas. Utang na loob. Napagsinungalingan, budol is real. Kaya yun, pag nanalo ito si BP Sara, sigurado. Sigurado! Ito, mas maganda to. Ano kaya yung mga pag-uusap dito? Atty. Roque nanindigan na maaga para ikansela ang kanyang pasaporte. Ano kaya ito? Alamin natin dito. Atty. Roque, si Atty. Roque ngayon ang ang target nila eh. Kinumpirma kahapon ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na formal na nilang hinilin sa korte sa Pampanga na kansilahin ang passport ni dating presidential spokesman Atty. Harry Roque. Paliwanag ni Remulla, kapag nakansila ang pasaporte ng dating palace official ay magiging undocumented alien na ito at inaasahang maipadideport siya pabalik ng bansa. Mapipilitan na rin anya si Roque na harapin ang kanyang kasong Excuse me, sabi ni Aling Madrigal. Alam niyo ho, merong asylum yan. Oo, hindi basta-basta ganun. Lalo nang bibigyan nyo ng matibay na ebidensya na i-grant yung asylum na hinihingi ni Atty. Harry Roque. Kung ganyan, ipapakansilan nyo yung pasaporte. Wow! Isip-isip din kayo, yung smart move ba? Oo, wag kayo yung checkmate. Oo, kasi pag nagkaroon kayo ng smart move, alam nyo yung mga dapat yung gawin. Ganito, ipapakancel nyo. Ngayon, pupunta si Atty. Harry Roque ngayon. Sasabihin niya, pinapakancel na ho yung pasaporte ko ng gobyerno namin. Ano ho? Ito yung patunay ko na talagang ginigipit ako na ito, kasama ko ngayon dito sa dahig ang dating Pangulo. Maski siya, ay naganon din, ginawan din ng hindi maganda. Kita nyo na. Maniniwala ngayon. Nag-grant ngayon yung asylum ni Atty. Harry Roque. Sino na ngayon ang nakakahiya?
Sabi ni Aling Marites yan. Alam niyo si Aling Marites, magaling yan. Di ba? Ganun lang yun. Gawin nyo, tigil-tigilan nyo na yung mga ganyang bagay. Lalong-lalo na yung nangingitim. Qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Will limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga. May nagsabi sa akin ng gano'n. Ang mahalaga, talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya ang sarili niya. Sagot naman ni Roque. Anak ng tipak lang, oh. Kala natin natanggal yan, o kala natin napalitan. Di ba, meron yung reshuffle ba yun? Courtesy resignation. Akala natin, hindi pala. Joke lang pala yun. Okay. Maaga pa para ipakansila ng DOJ ang kanyang passport sapagkat naghain siya ng apela o motion for reconsideration noong nakaraang linggo na humihiling na ipawalang bisa ang kanyang kaso. Sa kanyang apela ay binanggit niya nito. Di ba? Maaga pa para ipakansila kasi merong asylum. Nagsisik siya, naghahanap siya ng asylum. O meron siyang ebidensya. Ito, papakita niya. Ito na ho ang ginagawa sa akin na panggigipit na sobrang panggigipit. Kaya tatanggapin ka na namin. Yun, sasabihin sa kanya ngayon ng the Netherlands. Sige, dahil yung mga taga-Pilipinas na nanunungkulan ay puro dorobo, dito ka na lang. Masaya pa. Di ba? Na walang kahit isang ebidensyang naipresenta na magpapatunay na sangkot siya sa pag-organisa, pagbibigay ng suportang pinansyal at inutusan ng ibang tao para gumawa ng human trafficking. Isasama rin ito ang umano'y panibagong political persecution sa kanyang aplikasyon na makakuha ng asylum sa the Netherlands. Naniniwala naman ng DOJ na hindi pagbibigyan ng Dutch government ang hinihinging asylum ni Roque dahil sa bigat ng kasong kinakaharap nito. Bakit naman? Pati pagbibigyan. Hindi alam niyo ba, pag mga ganyan na political persecution, talagang na-aprobahan yan. Kita nyo nga kita nyo nga si Congressman Tebes. Hinahanap nyo. Nalaman nyo na nandun sa East Timor. Hindi nyo makita. Bakit? Ngayon, sinusuportahan siya ng gobyerno ng East Timor. Bakit? Napatunayan nila na may ganong problema. Yun ang sabi ni Aling Marie. Magaling din to Nakasunod to sa balita kay Congressman Tebes naniniwala na kayo mga kasama. Etong asylum ni Atty. Harry Roque, magbilang lang kayo ng 2 linggo, 3 linggo, magagarant na ho yan. Dahil biro nyo ibang case na ho yung pagpapakansela ng pasaporte. Ang kulit, no? Ano pa? Kaya naman pala, gustong-gusto nilang ma-disqualify itong Duterte Youth Party List dahil gusto lang ipasok yung Gabriela. Alam nyo naman, pagdating sa Gabriela, pag narinig yung Gabriela, kayo na ho ang bahalang humusga sa kanila. Kaso, kung yun lang din naman ang ipapasok nila, mag-isip-isip mo yung Comelec. Papakita ko mga taga-Comelec ko, papakita ko ito mga gusto niyo ipasok, ito na naman sila. Nakapagtanggol ng karahasan. Disqualify Duterte Youth! Disqualify Duterte Youth! Disqualify Duterte Youth! Disqualify! Yan ba gusto nyo? Mga melek-melek, sir. Isipin nyo mabuti. I-disqualify nyo ang Duterte Youth Party List. Tapos ito mga nagpupunta sa kalsada, nagngangaw-ngaw, yan ang gusto nyo ipalit. Wow! Mapagpalayang araw po mga kabaro. Kanina lamang. Kawawa yung mga bata, mga kasama. Nadadamay sila sa utos ng kanilang bossing o amo. Kawawa ng klase. Ito yung mas... Kita nyo, yun ipapalit nyo. Sa tansya nyo mga kasama, maganda ba na nakakita ng ganyan? Ano sa palagay nyo? Kayo tatanungin ko. Kaya... Kung meron kayong mga kamag-anak, kapitbahay na nandito, mahirap na hong yun. Bakit? Yan na. Simula na sila. Mga lampag. Sa utos nino, yan ang tanong natin. Sino na naman nag-utos dyan? Malamang yung boss nila. Kawawa yung mga estudyante, pinag-aaral ng magulang, tapos ito lang. Ang makikita nasa kalye ang mga bata. Kaya mga magulang huwag nyo, kung gusto nyo pag-aralin sa mga magagandang kalidad na eskwelahan,
Huwag nyo ho silang papasamahin o papabarkadahin doon sa nagpapanggap na mabait. Iba ho ang tawag dito, ang pananaw ko sa taong mabait saka sa taong mabuti. Ang taong mabuti, given na yan. Kahit anong gawin mo, mabuti pa rin yan. Ang taong mabait, pwedeng magpanggap lang yan. Nagbabait-baitan. Pero ang nasa loob niyan, ayan, aakyat ng bundok. Oo, magsisigaw sa kalsada. Wag ho kayong magpapabarkada sa anak nyo na mga taong mababait. Oo, yung makikita nyo, hey tita, good morning, good morning. Oo, tapos mga posturang ano. Di bali na sa taong mabuti. O yan, kung umabot kayo sa video na ito, sabihin mo saan lugar ka at siyempre, bonggang-bonggang shoutout sa iyo ha. Sinoutout na kita. At lagi nyo nga abangan ng ating mga video hanggang sa muli. Bye-bye!